Ang pag-aaral po natin ngayon patungkol sa paggamit ng Diyos ng mga tao para magdulot ng pagbabago sa buhay at sa paligid natin. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. English na salin po ay New American Standard Bible. Hindi po maikakaila, hindi natin maitatanggi na nakumilos noon ang Diyos, na kumikilos pa rin ngayon ang Diyos at patuloy siyang kikilos sa mga susunod na panahon para maisulong at maipahayag ang kanyang salita na magdudulot ng pagbabago sa isang tao at sa isang komunidad. Sa marami nga po sa atin ngayon, kung ating oobserbahan, paano ka binago at paano ka patuloy na binabago ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo na iyong tinanggap at pinaniniwalaan. Ikaw po mismo sa sarili mo, maobserbahan mo yung pagbabago na nagaganap sa iyo. Merong pagbabagong dulot sa atin ang salita ng Diyos. At kikilos po ang Diyos para sumulong at maipangaral sa marami ang kanyang salita. Na sa marami nga pong pagkakataon, gagamit ang Diyos ng tao upang kanyang maging instrumento. At kapatid, maaaring isa ka po sa gagamiting kasangkapan o instrumento ng Diyos. Pag-isipan po natin at subukang tingnan ito. Kung angkop ba ito sa atin, pinili ka upang dalhin ang pangalan ng Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa na sumagana ang biyaya ng salita ng Diyos. Ang talatang ating pag-aaralan po ay bahagi ng kasaysayan ni Apostol Pablo nung siya po ay kaaway pa at taga-usig ng mga Kristiyano. Si Saulo noon, bago maging Pablo, masigasig siya sa pagpapahirap, masigasig siya sa pagpapakulong at pagpatay sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Bago natin basahin yung mga pangunahing talatang ating pag-aaralan, balikan nga natin ng mabilis yung background ni Saulo noong panahong bago siya binago ng Panginoon at ginawang lingkod. Mababasa natin mula sa mga tala sa Book of Acts, si Saulo po ay isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso. Si Saulo ay isang mamamayang Romano. Ang pakilala niya, isa siyang Pariseo at anak ng mga Pariseo. At sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, sinabi niya, siya ay isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin, at katutubong Hebreo. Isa siyang masugid na tagasunod ng kautusan. Naging guro niya si Gamaliel na tinuruan siya ng buong higpit sa kautusan at naging masugid na lingkod ng Diyos. So, kung titingnan po natin ang kalagayan ni Saulo noong siya po ay taga-usig pa ng mga Kristiyano, masasabi nating high profile na tao siya sa panahon nila at lugar niya noon. May mataas siyang pinag-aralan, may influence at merong katungkulan. At sa pagsisikap nga po na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon, naglakbay itong si Saulo patungong Damasco. And sa journey niya sa daan patungo sa Damasco, nakakita siya ng nakasisilaw na liwanag na naging sanhi ng pansamantalang pagkabulag niya. At maaring sa tagpupong iyon, yun ang pasimula ng kaunawaan ni Pablo na salungat pala sa Diyos yung mga ginagawa niya. Ngayon, ang ating pag-aaralan po ay yung ating main text po ay mula sa Acts chapter 9 verse 15 hanggang 16. Ito nga po yung tagpo na pansamantalang nabulag si Saulo at inutusan ng Panginoong Hesus si Ananias na puntahan niya si Saulo para tanggaping muli yung paningin ni Saulo. Kaya lang, medyo hesitant or nag-aalala si Ananias na sumunod kasi kilala niya at alam niya kung ano yung ginagawa at ano yung mission ni Saulo sa Jerusalem. Alam niya si Saulo may authority, may pahintulot mula sa mga punong pari na usigin yung mga sumusunod sa Panginoon. Nabalitaan ni Ananias kung gaano katinding kasamaan yung ginagawa ni Saulo sa mga followers ni Jesus. So, bakit nga ba naman niya pupuntahan?
Pero sabi ng Panginoon kay Ananias, ito nga po yung ating main text sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sinasabi dito ng Panginoon kay Ananias, puntahan na niya yung taong ito, si Saulo, isang kasangkapang pinili para dalhin ang pangalan ng Panginoon patungo sa maraming tao, sa harapan ng mga hintil, sa harap ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Gagamiting kasangkapan ng Panginoon kaya dapat puntahan ni Ananias. Pero maaring para kay Ananias na valid yung reason niya. Kasi kilala niya si Saulo, delikado para sa kalagayan niya. Pero nanaig po yung pagsunod ni Ananias kasi ito ay utos sa kanya ng Panginoon. At mas valid yung reason ng Panginoon na dapat naman talagang sundin. Sabi po sa verse 16, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Kung dati po si Saulo yung dahilan ng paghihirap at pagtitiis ng mga Kristiyano, this time po si Saulo naman yung makakaranas ng paghihirap at pagtitiis alang-alang sa Panginoon. Ipapakita sa kanya how much he must suffer alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Meron po tayong 3 punto na titingnan mula sa pangyayaring binasa natin sa ating main text. Sa karanasan ni Pablo na maaring nakaugnay naman po ito sa ating buhay ngayon. So, ito yung 3. No? Number 1, pinili tayo bilang kasangkapan ng Panginoon. Balikan natin yung ating verse 15. Pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko. Sabi ng Panginoong Hesus kay Ananias, go, for he is a chosen instrument of mine. Kung si Apostol Pablo po ay binago at pinili ng ating Panginoong Hesukristo bilang kasangkapan para maipamahagi yung Ebanghelyo, maaring tayo din po. Maaring ikaw din po. Hindi man kasing lawak ng sakop ni Pablo, hindi man kasing laki ng responsibility na dinaanan ni Pablo, pero tayo din po ay maaring kasangkapanin ng Panginoon para maipalaganap ang Ebanghelyo. Na tayo po ay maging kasangkapan din para magdulot ng pagbabago sa mundong ginagalawan natin. Yung mundong ginagalawan natin sa loob ng ating family or maaring sa loob ng ating trabaho or kaya dito po sa church or sa community na kinabibilangan natin. So maaring kasangkapanin tayo ng Diyos para lumaganap ang kanyang mga salita na magdulot ng pagbabago sa paligid natin. Merong layunin ang Panginoon sa pagkapili sa atin at merong misyon na dapat nating tuparin. Ano ba yung misyon ng isang alagad ni Jesus? Madalas po na ipaalala sa atin yung Great Commission, yung iniwanang tagubilin ni Jesus para sa lahat ng mga alagad niya. Sabi po sa sulat ni Mark, dito po sa chapter 16 sa verse 15, at sinabi niya sa kanila, ang Panginoong Hesus ito, kausap at iniiwanan ng tagubilin yung kanyang mga alagad. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Preach the gospel to all creation. Ito yung misyon na ibinigay sa atin. Ito yung iniwanang tagubilin sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At bilang mga tagasunod, ito yung dapat nating tuparin. Preach the gospel. At sa pagtupad natin dito, may epekto yan sa maraming tao. Sa pagtupad natin bilang kasangkapang pinili para maipangaral ang Ebanghelyo, magdudulot yan ng pagbabago sa mga taong tatanggap, magdudulot ang gospel ng pagbabago sa mga taong maniniwala sa Ebanghelyo. Na maging sila man po. Kapag tinanggap nila si Jesus, magtatamo sila ng kaligtasan at makakaranas sila ng proseso ng pagbabago, bunga ng taglay nilang pananampalataya sa Diyos. Sa patotoo po ni Apostol Pablo kung paano siya binago ng Panginoon, ganito yung mission niya kung bakit siya
piniling kasangkapan. Sabi po dito sa Acts chapter 26 sa verse 18, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Sa kasaysayan po, naging matagumpay na kasangkapan ng Panginoon si Apostol Pablo. Malaki yung naging impluensya, napakalaki ng contribution ni Apostle Paul para marami yung mabuksan ang mata, para magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag, para mula sa kapangyarihan tungo sa Diyos. Maraming tao po nakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiis ni Pablo para maipalaganap ang Ebanghelyo. Masasabi po nating sa mga alagad ni Kristo, isa si Apostle Paul na naging may pinakamalawak na impluwensya at nagdulot ng pagbabago sa maraming tao. Bakit po? Sa New Testament, merong 27 na book. Halos kalahati po ng New Testament sulat ni Apostle Paul. 13 books sa Bagong Tipan, sulat ni Pablo out of 27. May study pa nga po. Baka daw pati yung Book of Hebrews, sulat niya. So, makikita natin, ginamit na kasangkapan ng Panginoon si Apostol Pablo para hubugin ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng maraming sulat niya sa New Testament. No, si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, naging very influential para mahubog ang mga Kristiyano kung paano dapat sila mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. At sa ating main story dito sa verse 15, sabi po dito, siya'y isang kasangkapang pinili ko. So, totoo na naging kasangkapan si Pablo ng Panginoon at masasabi nga po natin naging mabisang instrumento siya na nagdulot ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Maaari din po nating tingnan yung ating mga sarili ngayon na tayo po ay mga kasangkapang pinili din ng Panginoon. Yung magandang makita din po natin dito sa kasaysayan ni Pablo, nung ma-encounter niya ang Panginoon, nakakita siya ng nakasasilaw na liwanag. Para bang sumisimbolo yun na kung tayo din po ay naliwanagan na, tulad ni Pablo, ay magpasakop na rin tayo sa Panginoon. Kasi si Apostle Paul, hinayaan niya na gawin siyang lingkod ng Panginoon. Binago siya. Yung dating mang-uusig sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon, ngayon, yung dating pangunahing taga-usig, ngayon, alagad ni Jesus. Tagapangaral na ng Ebanghelyo ni Jesus. So, katulad po ni Pablo, tayo po ay magpasakop sa Panginoon. At kung paanong ginamit si Pablo bilang kasangkapan ng Panginoon na nagdulot ng pagbabago sa maraming tao, tayo din po. Pinili ka, binabago, at gagamiting instrumento na magdudulot ng pagbabago sa paligid mo, sa pamilya mo. So, pinili tayo bilang kasangkapan ng Panginoon. Ang ikalawang punto po, pinili tayo upang dalhin ang pangalan ng Panginoon. Tingnan po ulit natin yung kalagayan ni Pablo mula sa ating main verse, dito po sa verse 15. Siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, sa panahong ito, si Apostol Pablo yung ginamit na kasangkapan ng Panginoon para humarap maging sa mga matataas na tao sa lipunan nila. Ano ba yung ibig sabihin nitong dala ni Pablo yung pangalan ng Panginoon? Siya po yung iniharap ng Panginoon sa mga tao bilang misyonaryo na maghahayag ng pangalan ni Jesus. Kahit pa mga makapangyarihang tao yan sa lipunan nila. Kahit mga matataas na tao yan sa panahon nila. Ginamit na kasangkapan ng Panginoon si Pablo para maipahayag o kaya dalhin ang pangalan ng Panginoon sa harapan ng mga maimpluwensya, ng mga makapangyarihang tao sa panahon niya. So, humarap si Pablo. Nagbigay patotoo sa
tungkol sa pangalan ng Panginoon sa harap ni Haring Agripa. Humarap si Pablo at nagbigay ng patotoo sa harap ni Gobernador Festo, sa harap ni Cesar, at sinasabi nga din po ng kasaysayan, humarap din itong si Apostle Paul kay Emperor Nero. Tulad ni Apostol Pablo, kung paano siya pinili para dalhin yung pangalan ng Panginoon, tayo din po. Mga pinili din para dalhin ang pangalan ng Panginoon sa harap ng maraming tao sa lipunan natin ngayon. Sabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo at kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sabi niya dito, we are ambassadors for Christ. Yung sugo, o kaya yung ambassador sa Greek word niyan ay presbyo. Yung ibig sabihin po ay be an ambassador o kaya act as a representative. So kung si Pablo at tayo po ay mga ambassadors para kay Kristo, ibig sabihin ipinadala tayo at nire-represent natin ang ating Panginoong Hesus. Para masundan natin yung imahe ng pagiging ambassador, kumbaga tayo po dito sa Pilipinas, di ba may embahada o kaya opisina sa iba't ibang bansa ang Pilipinas. Sa isang embahada naman po, merong nakalagay na ambassador. Yung ambassador na yon, dala-dala niya sa ibang bansa yung pangalan, yung imahe, pati yung interest ng ating bansa. Yung ambassador natin, yung nakikipag-usap sa mga presidente ng ibang bansa, gobernador, or hari, or prinsipe, o sino mang leader ng isang bansa kung saan nakalagay yung embahada. Ngayon, kung tayo din po ay ambassador for Christ, ganun din yung function at gawain natin. Dito sa mundo, merong embahada, yung kaharian ng Diyos na nasa langit. Sa kaitaasan, kung saan nakaupo sa kanan ng Diyos ang Panginoong Hesus, merong embahada dito sa mundo. Yun yung church. So, titingnan siya natin ng ganito. Yung church, yung embassy for Christ, at tayong mga bahagi ng church o bahagi ng iglesia ng Panginoong Hesus, tayo naman po yung mga ambassadors. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon, dinadala natin ang kanyang pangalan para yung paghahari ng Diyos sa langit ay mangyari din dito sa lupa. Nire-represent natin at daladala natin yung pangalan ng Panginoon para yung kalooban ng Ama ay siyang mangyari din dito sa lupa. Tulad ng ginawa ng Panginoon nung naparito siya sa mundo. At tulad nga po dito ni Pablo, na tagasunod ni Kristo, tayo din po ay mga sinugo or ambassadors for Christ para maglingkod tayo sa Panginoon, para palaganapin yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Pinili din tayo para dalhin ang pangalan ng Panginoon. At yung number 3, pinili tayo upang magtiis alang-alang sa Panginoon. Sabi nga po sa ating main verse, verse 16, sapagkat ipapakita ko sa Kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. I will show Him how much He must suffer. Yung pagtitiis dito, sufferings. Ipapakita kay Pablo yung maraming bagay na dapat niyang tiisin o dapat niyang paghirapan. Sa kabila po ng tagumpay ni Pablo sa kanyang ministeryo, yung tagumpay niya sa paglilingkod sa Panginoon, makikita natin na napakarami nga ng paghihirap o napakarami nga ng sufferings o ng pagdurusa yung dinaanan ni Pablo. Yung dating taga-usig ng church, nakakaranas na ng maraming pag-uusig. Yung dating pumapatay, nakakaranas na ng siya na yung binabato at gustong patayin. Marami nang nangaaway sa kanya. Binugbog siya, hinagupit ng latigo, ikinulong si Pablo, at sa kasaysayan nga po sinasabing pinugutan ng ulo si Pablo sa panahon ng pamumuno ni Emperor Nero. Yung daming sufferings na pinagdaanan ni Apostle Paul, yung daming pagtitiis na pinagdaanan niya,
nagdulot po ng malaking pagbabago sa maraming tao sa buong mundo. Ano po ba ibig sabihin nun? Sa kabila po ng pagiging matagumpay na mananampalataya, hindi exempted na hindi na tayo makakaranas ng pagdurusa. Sa kabila po ng matibay at matyaga, matiisin na mananampalataya para sumunod sa Panginoon, ay hindi ibig sabihin nun exempted na para hindi na makaranas ng pagdurusa. Katulad po ni Apostol Pablo, kapag sumunod at naglingkod tayo sa Panginoon, meron din tayong makikita at susuungin ng mga pagdurusa at pagtitiis alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung may magtuturo po sa atin, o kaya may mga ngaral sa atin na sumampalataya tayo at sumunod kay Jesus para matanggap natin yung lahat ng kaginhawahan, maniwala tayo kay Jesus para matanggap natin yung kasaganahan sa mundo, na sa ating pagsampalataya kay Jesus ay gagaling tayo sa lahat ng ating karamdaman, nauunlad tayo sa lahat ng aspeto, lalo na sa pananalapi natin dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, mag-ingat po tayo doon. Maging mapanuri po tayo sa mga ganong pagtuturo dahil hindi po yun totoo. Tama, merong kasaganahan, merong kagalingan at tagumpay ang maaaring ipahintulot ng Diyos na maranasan natin. Pero hindi po yun yung ipinangako sa atin ng Diyos na dapat na maging basihan para tayo sumampalataya sa Panginoon. Sa kasaysayan ni Pablo, mula nang baguhin siya, mula nang gawing siyang tagasunod o lingkod ng Panginoon, napakarami nga na paghihirap yung pinagdaanan niya. Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 11, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng yon ay iniligtas ako ng Panginoon. Yung paghihirap ni Pablo, yung persecutions sa ang Biblia na salin niya, napakaraming pag-uusig ang tiniis niya. Yung sinasabi niya diyan sa Revised Tagalog Popular Version na napakahirap ng dinanas ko. Sa sulat naman po ni Apostol Pedro, basahin natin tong 1 Peter chapter 4 verse 14. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. So, pinapaalalahanan dito ni Pedro yung posibleng maranasan ng mga mananampalataya, yung maalipusta, o yung makutya, o yung malait dahil sa pangalan ni Kristo. Ang paalala, kapag naranasan, isipin na lamang po na ikaw ay mapalad. You are blessed. Ang point po natin, sa pangalan ng Panginoon, maaaring maalipusta tayo. Sa pangalan ng Panginoon, merong paghihirap tayong susuungin. May pagdurusa tayong posibleng maranasan. Kaya magtiis alang-alang sa Panginoon. So ito po yung tatlong puntong ating tinalakay, mga katotohanan na nakapaloob sa bahagi ng kasaysayan at pangyayari sa buhay ni Apostol Pablo mula sa ating main verse sa mga Gawa chapter 9 sa verse 15 at 16. So una, pinili tayo bilang kasangkapan ng Panginoon. Kalawa, pinili tayo upang dalhin ang pangalan ng Panginoon. At sa ikatlo, pinili tayo upang magtiis alang-alang sa Panginoon. Ang iniiwanan pong aplikasyon at aral nito sa atin ay yakapin natin ang katotohanan ito. Na tulad ni na Apostol Pablo, tayo din po ay mga pinili bilang kasangkapan at dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. At bilang nga po mga pinili ng Panginoon, meron tayong mga gawaing dapat gampanan. Kapag inaral po natin yung buhay at inaral pa natin yung naging ministeryo ni Pablo, makikita natin naging isa talaga siya sa mga naging mabisang kasangkapan at instrumento ng Panginoon. Ngayon, bilang mga kasangkapan ng Panginoon at bilang dala-dala
ang pangalan ng Panginoon. Tularan natin si Apostol Pablo kung paano niya tinularan ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat naman sa mga taga-Korinto, dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. No, be imitators of me just as I also am of Christ. Ituon po natin yung ating isipan. Ituon po natin yung ating pananaw sa gawain para sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Ang ating buhay po ay hindi para dito lamang sa buhay na ito. Ang ating buhay ay hindi lamang sa mga bagay sa mundong ito. Merong mas higit o kaya merong mas dakilang gawain na dapat nating pagtuunan ng isip. Merong dakilang gawain na dapat nating gampanan. Tularan po natin si Pablo tulad ng pagtutulad niya kay Kristo. Merong mga bagay ang dapat nating gawin. Higit sa mga bagay dito sa lupa, higit sa mga pangarap at gusto nating matupad sa buhay na ito. Ano po yon? Ano yung mga higit na bagay na yon na dapat nating gawin? Ang gawin po natin ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus na siyang sinundan ni Apostol Pablo. Sabi po ng Panginoong Hesus mismo sa John chapter 14, dito sa verse 12, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. He who believes in Jesus, ang sumasampalataya daw po sa ating Panginoon, ay gagawin din ang mga gawang ginawa ng ating Panginoon. Dito po natin itoon yung ating mga isip sa mga ginawa ni Jesus. Kung ang misyon po ng Panginoon dito sa lupa ay hanapin at iligtas yung mga naligaw, kung ang misyon o yung ginawa ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay ipangaral ang kaharian ng Diyos, nawa ay ituon natin ang ating isip sa mga gawang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At tulad nga po ni Pablo, yakapin natin yung katotohanan tayo po ay sugo. Pantay-pantay tayo. Walang special sa atin. Tayo po ay ambassadors for Christ na ire-represent natin ang ating Panginoong Jesus. Na ire-represent natin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating mga pagkilos at gawa, sa asal at pag-uugali natin, sa paraan ng pakikipagkapwa-tao natin, nire-represent natin. Tayo po ay ambassadors for Christ. Sa bawat pakikitungo natin sa iba, sa paraan at klase ng ating paghahanap buhay, pag-aaral, alalahanin po natin, yakapin po natin ang katotohanan ito, nire-represent natin si Jesus. Nakapag tiningnan ng iba yung character natin, nakapag tiningnan ng iba yung pagkilos natin, para bang nakikilala nila, para bang nakikita nila si Kristo sa atin. At kung paano si Apostol Pablo po ay nagdusa ng husto, kung paano si Apostol Pablo ay nagtiis para magampanan niya yung mga gawaing ibinigay sa kanya, para maisulong ang salita, para maisulong ang kaharian ng Diyos, tayo din po maging handa na makaranas ng pagdurusa dahil sa ating pagsunod kay Jesus, sa ating paggawa sa mga gawang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa buhay natin dito sa mundo ngayon, makakaranas tayo ng paghihirap. Sa iba, pagdurusa. Mararanasan talaga natin siya. Ngayon, kung mararanasan pala natin ang pagdurusa, huwag namang magdusa tayo para lang sa mga bagay na pansamantala sa buhay na ito o sa mundong ito. Kung magdurusa din lang naman tayo, kung makakaranas din naman tayo ng paghihirap at pagtitiis, magdusa na lang tayo sa pagsunod
at paglilingkod sa Panginoon. Diba sa ayaw, sa gusto natin, sa buhay natin ito, may pagdurusa nga tayong mararanasan. Well, maaaring ngayon malakas ka. Maaaring pakiramdam mo ngayon maginhawa ka, masagana ka. Pero darating po yung panahon, kumbaga umiinog eh. Darating yung panahon, manghihina tayo, mahihirapan din tayo. So meron talagang paghihirap at pagdurusa. Kung parte ng buhay natin ang paghihirap at pagdurusa at pagtitiis, bakit hindi na lang natin kaya gamitin yung ating pagdurusa sa pagiging Kristiyano? Magpagal tayo. Magpakahirap tayo sa pagiging kasangkapan ng Panginoong Hesus sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sabi nga po ni Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 4, dito sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, may pagdurusa eh. Kesa magdusa tayo sa mga bagay na pansamantala lamang dito sa mundo, bakit di na lang tayo magdusa sa pagiging Kristiyano? But if anyone suffers as a Christian, kung ikaw po ay nagdurusa sa pagiging Kristiyano mo, na sa paghahanap buhay mo at sa mga ginagawa mo ay tapat ka sa pagsunod kay Kristo, no, na pinaninindigan mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo at nakakaranas ka ng hirap dahil sa pagsunod mo, na sa pamumuhay mo ay naninindigan ka bilang isang Kristiyano, na malinaw sa iyong puso na ikaw po ay ambassador for Christ, na tinutularan mo ang Panginoon at nagdudusa ka dahil sa pananampalataya mo. Sabi po dito, kung magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Ang pagdurusa dahil sa pagiging mananampalataya, dahil sa pagiging Kristiyano, he is not to be ashamed. Kung ikaw ay nagdurusa dahil ginagawa mo yung tama, kung ikaw ay nagdurusa dahil naninindigan ka sa iyong pananampalataya kay Jesus, huwag mo daw ikahiya. Sa halip po, magpasalamat kayo sa Diyos. Glorify God. Praise God. Kahit sa pagdurusa mo, kung nananatili kang tapat sa iyong pananampalataya, glorify God. Magpasalamat ka sa Diyos. Kung sa pagiging Kristiyano mo po, nakakaranas ka ng paghihirap, magpasalamat sa Diyos. Bakit daw po? Sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ano man po yung ginagawa mo? Ano man yung pinagkakaabalahan, ano man yung pinaglilibangan mo? Paano ka maghanap buhay? Paano ka makipagkapwa-tao? Alalahanin po natin ito. Taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. At gampanan po ang misyon at tungkuling iniwanan sa atin ng Panginoon, ipangaral ang Ebanghelyo. Maging handa po na makaranas ng pagdurusa sa pagiging Kristiyano para sa lalong pagsulong, pagtulak ng Ebanghelyo at kaharian ng Diyos. Magpatuloy po sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi aksidente kung bakit ka naririto, hindi aksidente kung bakit ka nananampalataya kay Kristo. Hindi aksidente kung bakit nakarating sa atin ang salita ng Diyos, at hindi aksidente kung bakit nakarating sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. So, tanggapin si Jesus, maging ambassadors para sa Panginoon, magpatuloy sa paglilingkod, pinili ka upang dalhin ang pangalan ng Panginoon na magdudulot ng pagbabago sa maraming tao sa paligid mo, sa pamilya mo, sa workplace mo, sa community kung saan ka naroroon. Maganda at mabiyayang gabi mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama hanggang makatapos po tayo. Nawa ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos at magkasama-sama tayong muli sa darating na linggo para sa ating Sunday Worship Service. At syempre po sa kalooban ng Panginoon, kasama-sama tayong muli sa susunod na Huwebes. God bless.